Gandang umaga po sa inyong lahat at muli happy birthday kay Pastor Diego. Ang mensahe natin sa umagang ito ay magmumula sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Tayo ay nasa kabanatang 3. Sa umagang ito ang ating pag-aaralan ay mula talatang 23 hanggang 29. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay kanyang sulat upang himukin ang mga taga-Galacia na magbalik sa pananampalataya dahil sila ay handa nang tumalikod sa ebanghelyo na kanilang sinampalatayanan nung una na ipinangaral sa kanila ni Pablo. May mga dumating na nanggulo sa kanilang isipan at nawala ang kanilang katiyakan sa kanilang kaligtasan at kaya itong si Pablo ay dala ang kanyang pagnanais na dalhin sa kanila ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ay sumulat sa kanila at ito ang makukuha natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Bagamat iba ang kalagayan ng iglesia ng Galacia sa ating kalagayan, sabihin natin na hindi naman tayo natutuksong tumalikod sa ebanghelyo, hindi naman tayo natutuksong maging Hudyo. Pero ang mga katotohanan na idinala ni Pablo sa mga taga-Galacia ay maaari pa ring makatulong sa atin upang pagtibayin ang ating pananampalataya at hawakan natin ng mas matibay at mas malalim ang ebanghelyong nakapagliligtas. Ating ang pag-aralan sa umagang ito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 3, talatang 23 hanggang 29. Aking babasahin mula sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito upang makinig ng inyong salita. Nawa nga ang salitang ito ay pagliwanagin mo sa aming puso at aming matutunan ang daan ng kaligtasan na inyong inihahayag sa Ebanghelyo. Turuan mo kami na maunawa ang lubos na ang kaligtasan namin ay sa pamamagitan ni Kristo lamang at nawa nga ay wala kaming panghawakang ibang kasinungalingan, wala kaming panghawakang ibang katuruan at manatili kami sa pananampalatayang ito na siyang tanging nakapagliligtas at nakapagdadala sa tunay na kaligayahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong ang Diyos ay gumawa ng tipan kay David at kanyang ninais na bigyan si David ng katiyakan na hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig kailanman, ang kanyang pangako ay na siya ay magiging ama sa kanyang binhi. I will be to him a father and he will be to me a son. At ang katotohanan ito ay dapat na magbigay ng kaligayahan sa lahat ng mananampalataya. Lahat ng mananampalataya ay binibilang ng Diyos na kanyang anak. At kapag tayo ay nawawalan ng katiyakan sa katotohanan ito, tayo ay malalayo sa iba-ibang maling katuruan at tayo nga ay mawawalan ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Kaya nga sa 1689 Baptist Confession of Faith, merong paragraph doon tungkol sa adoption, ang katotohanan na ang mga mananampalataya ay kinukupkup ng Diyos. Ang ating statement on adoption, sinasabi na ang lahat ng mananampalataya daw ay they enjoy the liberties and privileges of the children of God. They have His name put upon them.
They receive the spirit of adoption. They have access to the throne of grace with boldness and are enabled to cry, Abba, Father. They are pitied, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and they inherit the promises as heirs of everlasting salvation. Ito ang pribilehiyo ng lahat ng mananampalataya. Sa pananampalataya lamang, hindi sa kanyang pagtupad sa batas, kahit siya'y makasalanan, kung siya'y sumasampalataya sa kaligtasan na pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, siya ay binibilang ng Diyos na kanyang anak. At kung ikaw ay anak, ikaw ay ah, magiging tagapagmana ng walang hanggang kaligtasan. Ganito tayo katiyak, ganito tayo ka-secure sa pananampalataya natin. Pero dito sa sistema na dala ng mga Judaizer na nanligaw sa mga taga-Galasya, nawawala ang katiyakan na sila ay mga anak ng Diyos. At gusto nga nila na mawala ang katiyakan ng mga mananampalataya na sila ay mga anak ng Diyos. Dahil habang sila'y sigurado na sila ay mga anak ng Diyos ang sa kanilang kaisipan, baka hindi na sila magkaroon ng motibasyon pa na gumawa ng mabuti. Hindi na sila magkaroon ng motibasyon na sumunod pa sa batas ng Diyos. At dahil ang gusto nitong mga Judaizer ay na sila ay maging mga Hudyo, itong mga Kristiyano, ay tinatakot nila, hindi kayo tunay na mga anak ng Diyos habang hindi kayo nagpapasakop sa batas. Kaya nawawala ang kanilang kasiguraduhan sa kaligtasan. Pero sabi nga din sa Belgic Confession, isa pang confession ng mga Reformed, na apart from justifying faith, they will do nothing except out of self-love and fear of condemnation. Hindi sila makakakilos para sa pag-ibig sa Diyos habang walang katiyakan na sila ay ligtas. Kaya't itong kanilang katuruan, hindi nagdadala sa pagsunod sa batas, ito ay nagdadala na una matakot lamang na sila ay hindi maliligtas at dahil dito ay mapupuno ang kanilang pagkamuhi sa Diyos. Bakit ba ganito ang Diyos? Bakit niya ako pinapahirapan? Ang tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang ebanghelyo ay na ang mga makasalanan ay may daan na makatanggap ng kanyang pag-ibig sa pananampalataya lamang. Kaya't ito nga ang dinidepensahan ni Pablo at dito sa mga talatang ito na ating pag-aaralan ay dinidepensahan niya ang katotohanan na ang lahat ng sumampalataya hindi sa kanilang pagsunod sa batas ay ibinibilang na anak ng Diyos. Ito ang kanyang statement na sinabi, "As many of you as were baptized into Christ have put on Christ." At yung kanyang pagkakadescribe na ang lahat ay nagkapantay-pantay na, wala nang nagkalamang. Ang sinabi niya ay, "There is neither Jew nor Greek." Ito ang isa sa mga kamalian nitong mga false teachers na dumating sa Galatia, na yung mga Hudyo daw, sila ang lamang, sila ang mas nakakaalam at sila ang dapat sundin. Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. There is no male and female, you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise." Ang ginamit niyang salita kung paano ito nagiging totoo sa mga tao ay kung sila daw ay sumampalataya. In Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Yun yung sinasabi sa verse 26. So ito ang ipinaglalaban ni Pablo, na ang lahat ng sumampalataya ay ibinibilang ng anak ng Diyos at hindi na sila dapat mangamba, hindi na sila dapat matakot na kung hindi nila sundin ang batas, sila ay itatakwil ng Diyos. Ito nga ang mismong kaligtasan na ipinapangako. Habang ikaw ay hindi sumusunod dun sa batas, habang ikaw ay makasalanan, ipinapangako sa iyo ang kapatawaran. At ang kapatawarang ito ay buong buo kapag ikaw ay sumampalataya sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. So dito ang buong depensa na binigay ni Pablo para kontrahin itong paglilinlang ng mga Judaizer. Una sa verse 23, nagsimula siya na
una sagutin ang kamalian ng kanilang pag-unawa tungkol sa batas. Para dito sa mga Judaizer, ang ah, ang batas ay ang daan na binigay ng Diyos na ito ang kailangan nilang sundin upang sila ay ibigin ng Diyos. Ito ang batayan para ikaw ay masukat na karapat-dapat na makatanggap ng kaligtasan ng Diyos. Pero sinasabi dito ni Pablo, hindi ito isang daan, hindi kailanman ito binigay para maging daan ng kaligtasan. Ito ay, ang sabi ni Pablo, they were held captive under the law. Ito palang batas ay ibinigay ng Diyos upang sila ay bihagin. Yung ginamit na salitang were held captive, ito ay tungkol sa parang ikaw ay kinidnap, ginapos, at tinali, hindi hayaan na makawala. You were held captive at hindi ka inalisan ka ng kalayaan. Ginamit pa niya ang salita din na ginamit niya sa verse 22 that they were imprisoned. Sila ay ibinilanggo. So ikaw ay kinidnap, iginapos, ibinilanggo, inalisan ka talaga ng kalayaan. So hindi ito nagbibigay ng kalayaan sa mga tao, hindi ito nagtuturo ng daan para maligtas. Ang silbi ng batas nung binigay ito ng Diyos ay para sila ay igapos at sila ay hindi pakawalan. Ginamit niya dito sa verse 24 ang salitang guardian. Sabi niya, the law was our guardian until Christ came. Ngayon sa King James Version, ito ay sinalin bilang schoolmaster. At dahil dito nagkaroon ng medyo maling pag-unawa na yung batas ay parang isang kindergarten teacher na mabait, na gagabayan ka para ikaw ay matutong lumaki at maging karapat-dapat na gumraduate papuntang grade 1 na doon naman magsisimula ang iyong pananampalataya. So sa itsura ng isang schoolmaster sa ganung pag-unawa, parang yung batas ay kanilang kaibigan, naggagabayan sila patungo kay Kristo. Pero hindi yun ang tinutukoy dito ni Pablo. Ang ginamit niyang salita ay pedagog, at ito ay tumutukoy sa noong panahon na yon sa mga Griego ay isang alipin na nagbabantay sa mga bata, at ito ay ang sabi ni Philip Graham Ryken, para ito ay ating lubos na maunawaan. Yes, it is part babysitter, it is also part tutor, but it is more a probation officer. Siya ay nagbabantay sa iyo at hindi kanya papakawalan. Mas nakuha ng Tagalog version, ang magandang salin, taga-supil or suppressor. Siya ay pumipigil sa iyo na gumawa ng kahit ano para hindi ka makawala at ikaw nga ay, well, they do keep you safe, pero ang punto ay na ito ay nag-aalis ng iyong kalayaan, hindi ito isang schoolmaster na parang kindergarten teacher. At sa mga pictures na nahukay noong panahon na sinulat ito ni Pablo, kapag sila'y nagde-depict nitong tinatawag na guardian, isa siyang katakot-takot na tao na may hawak na club. So sa kanila ding imahe, itong guardian ay hindi isang mabait na tutor na nagiging kaibigan ng mga bata. Siya ay kinakatakutan na bantayan, na nagbabantay dun sa mga bata para sila ay hindi maging pasuway. At yun ang sinasabi ni Pablo na naging function ng law nung ito'y ibinigay sa mga Israelita. Hindi ito ibinigay sa kanila upang turuan sila kung paano maligtas. Ang batas ay binigay sa kanila upang sila'y ikulong, upang sila'y igapos, upang sila'y hindi pakawalan, upang sila'y masupil. Ang katotohanan ito tungkol sa batas ay isang mahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan. Una sa lahat, sa mga hindi pa sumasampalataya para sa kaligtasan, ikaw ngayon ay nasa ilalim ng batas. Ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng batas, at anumang resolba na gawin mo, na sabihin mong simula ngayon ay magbabago ka na, or simula ngayon ay susunod ka na sa batas, dahil dati ay hindi mo sinusunod ang batas, nasa iyo na ang hatol, at hindi gagana na magbago ka lang simula ngayon. At alam mo din sa iyong sarili na sa batas na ito, hindi mo ito matutupad.
Ang hinihiling nito ay buong-buong pag-ibig sa Diyos at buong-buong pag-ibig sa iyong kapwa. Isang pag-ibig ng iyong buong puso, ng iyong buong lakas, at alam mo ngayon sa iyong konsyensya na hindi mo ito matutupad. Dahil nga ang batas ay tagasupil na hindi mo madadaig at isang kulungan na hindi mo matatakasan. At kung ikaw ay magresolba ngayon na tumayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling mabuting gawa, ang kalalabasan lamang ay ikaw ay maiipit, ikaw ay hindi makakawala at hindi ka makakatakas diyan sa hatol. At maganda rin na maunawaan to ng mga mananampalataya na minsan pagkatapos na sila'y sumampalataya, naiisip nila na ang kailangan nilang balikan ay ang batas, at kung hindi nila ngayon tupdin ang batas ay babawiin ang kanilang kaligtasan. Ay parang ang nangyari, ang kaligtasan lang ay isang probation. Ang kaligtasan ng isang kriminal ay pinalaya lang siya, tas sinabing kailangan ka ngayong bantayan, at kung ikaw ay sumuway na naman, hindi ka na naman ligtas. Hindi ganito ang kaligtasan na ipinapangako ng Diyos. Ang sinasabi nga ni Pablo dito, ang kaligtasan ay na yung kriminal ay kinupkup ng Diyos, ay kanyang tuturingin na anak. At dahil dito, siya ay iibigin, at kung siya man ay sumuway pa muli, hindi na siya kailanman itatakwil, siya ay itatama ng Diyos na kanyang ama hanggang siya ay maging tuluyang banal. Iyon ang pagkakaiba ng kaligtasan na itinuturo ng Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. Ang batas para sa mga Judaizer ay ang daan para sa kaligtasan, pero sinasabi ni Pablo na ito nga ay isang kulungan na hindi mo matatakasan, at ito'y nagtuturo lamang na ikaw ay sumampalataya. Sinasabi nga dito na the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. Isa pa itong dahilan kaya't minsan tinitingnan ang batas ng Diyos at hindi nauunawaan na ang tinutukoy dito ni Pablo ay gusto niyang magpinta ng batas na nakakatakot na dapat nating katakutan, kasi dahil sinabi ang batas daw ay ginagabayan tayo papunta kay Kristo. At dahil gusto naman nating magabayan papunta kay Kristo, hindi ba ang buti pala ng batas? Kasi gagabayan ka pala niya papunta kay Kristo. Hindi yun ang tinutukoy dito ni Pablo. Nagabayan ka niya tungkol sa batas dahil ginawa kanyang desperado. Ang batas ay ginawa kang desperado at walang takas, at dahil doon ikaw ay iiyak na gusto mong si Kristo ay dumating na. Yun ang gustong iparating ni Pablo na ginagawa ng batas. Hindi na ito ay gagabayan ka na parang isang teacher na ito nga, dadalhin na kita para kalugdan ka ng anak ng tatay mo. Hindi ganun ang ginagawa ng batas. Ito ay ginagawang napakalupit at sinasabi na ikaw ay napakasama, hindi ka kailanman magugustuhan ng iyong ama. At ang mangyayari, ang magiging sigaw ng bata ay tatawag na lang siya at hihingi ng awa doon sa kanyang ama. Ito ang nais na iparating sa atin ni Pablo sa larawan na ito. Pero meron ngang mabuting balita, sinabi niya na pagdating na ni Kristo, tinatawag niya itong faith, itong tinutukoy niya dito ay na siya ang object of faith. Now that faith has come, we are no longer under a guardian, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. So ito ay yun ngang dinidepensahan ni Pablo sa pamamagitan ng pananampalataya, buong buo na ang pribilehiyo ng mga mananampalataya na sila ay anak ng Diyos at kailanman makatitiyak sila na hindi sila itatakwil ng kanilang ama. Ang lahat ng ito ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pananampalataya lamang ikaw ay tiyak na sa iyong kaligtasan. Ngunit ang isa pang ikinalilito ng mga tao tungkol dito, isa nga ito sa mga hindi matanggap ng Romano Katoliko tungkol sa ebanghelyo ng tinatawag nilang mga protestante. Ito daw mga protestante ay dahil nangangaral sila ng justification by faith alone, ay sinasantabi ang batas. So sa kanilang pananaw, ang ginagawa ng mga evangelical, ng mga nangangaral nitong
ebanghelyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang ay nagsasantabi ng batas at ang nangyayari ang mga tao ay nawawalan ng motibasyon na gumawa ng mabuti. Tulad nga rin ng pag-iisip ng mga Judaizer. Dahil sa kanilang ganitong pag-unawa sa ebanghelyo ng Protestants, ay sila ay may official declaration na ang ganitong katuruan ay anathema, or yung binanggit sa Galatians chapter 1, they are accursed. Itong mga nagtuturo daw tulad natin ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang ay dapat na sumpain. Ito ay dahil nga sa tingin nila ay isinasantabi na ang batas ng Diyos. Ay ito nga ay dahil hindi nila naunawaan na ang batas ng Diyos ay hindi binigay nung una pa lang para maging daan ng kaligtasan. Ang tunay na function ng batas nung ito ay binigay ay para ikaw ay dalin sa pananampalataya kay Kristo. So ito ay hindi natin isinasantabi ang batas tulad ng sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 1, the law is good if it is used lawfully. Ito ay dapat na gamitin ng tama at ito ay, sabi, ay para sa mga makasalanan. Ito ay nagdidiin sa mga makasalanan ng kanilang kasalanan. Yun ang tamang ginagawa ng batas at hindi ito ibinigay upang tayo ay maligtas. Maliban pa doon, sinasabi na itong ebanghelyo na ating pinapangaral, na ating pinanghahawakan, ay kayabangan. Dahil sa pananampalataya lamang, tingin natin, kahit na tayo ay hindi naman naging mabuti ng buong buo, hindi nagbago ng lubusan ang ating mga dating gawi, at meron pa din tayong mga kasalanan, tayo ay nagiging sigurado sa ating kaligtasan. At para sa iba, ang pagiging tiyak na ikaw ay iniibig ng Diyos ay kayabangan. Pero sinasabi nga din natin, ang ebanghelyo na ito ay isang tanging ebanghelyo na no one may boast. Ito ang paraan para walang makapagmalaki ay kung ang kaligtasan na ating panghahawakan ay sa pananampalataya lamang. At dito ay napapaliwanag ni Pablo kung bakit hindi ito pagmamalaki na manampalataya na ikaw ay ligtas kung ikaw ay may pananampalataya. Sinabi niya na now that faith has come, we are no longer under a guardian, verse 25, at sinabi niya sa verse 26 kung bakit sila makasisigurado na sila ay mga anak na. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So makikita natin dito sa verse 27 kung bakit dapat makatiyak ang mga sumasampalataya na sila ay iibigin na ng Diyos. Hindi dahil ang kanilang pananampalataya ay kamangha-mangha, hindi dahil yung kanilang pananampalataya ay iba sa pananampalataya ng mga ibang relihiyon, ay kundi ang sinasabi dito, kung ikaw ay sumampalataya na, you have put on Christ. Ito ang spiritual na reality. Ang mga sumasampalataya ay kumiling kay Kristo at sila ngayon ay ibinibilang na kay Kristo. At dahil ikaw ay na kay Kristo, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay ibinibilang niya na kanyang anak tulad ng na anak niya si Kristo. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Ngayon binanggit dito yung baptism at hindi malinaw actually kung ang tinutukoy niya talaga ay yung baptism with water. Probably ay nasa isip niya yon na sinasabi niya na ang lahat ng mga binautismuhan ay na ang nasa isip niya ay yung mga inilubog sa tubig. Pero ang malinaw na sinasabi niya, hindi lang ito paglubog sa tubig, kundi baptism into Christ. So ang mas tinutukoy dito ni Pablo, na probably in his mind ay nakakonect din naman doon sa paglubog sa tubig na ginagawa sa lahat ng mga nagprofess ng kanilang pananampalataya. Ang tinutukoy dito ni Pablo, lahat kayo na sumampalataya ay inilubog kay Kristo. You were baptized into Christ at ngayon kayo ay you have put on Christ. Ibinihis na sa inyo si Kristo. So, malinaw naman na ang mas essential na element dito ay hindi yung tubig,
Hindi yung tubig ang naging daan para sila ay maging malinis sa harap ng Diyos, kundi ang sinabi ay, "You are all sons of God through faith." So dahil sa kanilang pananampalataya, ito ang naging sinelyuhan sila sa pamamagitan ng baptism, at dahil ito nga ay magkakabit, sinabi na lang ni Pablo, "For as many of you as were baptized into Christ, you have put on Christ." At dito sa lahat ng mga mananampalataya ay masasabing ibinihis sa kanila si Kristo, at dahil doon sila ay may katwiran na tumayo sa harap ng Diyos, at sila ay may kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At yung pagbigkas noong 28 to 30 ay ang paglalahad ng pribilehiyo ng lahat ng mananampalataya. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ang gusto ngang ipinta dito ni Pablo ay itong mga pagkakaiba na sa kultura nila ay nakalalamang yung male sa female, nakalalamang yung free doon sa slave, at nakalalamang yung mga Hudyo doon sa mga Gentile na tinawag niyang Greek. At sinasabi niya dito ay nawala ng lahat ng yan, kayong lahat ay nagkapantay-pantay sa pananampalataya kay Kristo. You are all one in Christ. At dito ginamit nga niya yung salita na sa verse 26, "In Christ Jesus, you are all sons." At sa ibang salin, minsan gusto nila kasi maging inclusive, kaya ginagawa nilang, "You are all children of God." Kasi totoo naman na tinutukoy din niya na yung mga babae na sumampalataya ay nagiging anak ng Diyos. Pero sinadya na gamitin ni Pablo ang salitang sons dahil ang gusto nga niyang iparating ay hindi lamang na sila'y anak ng Diyos, kundi sabi niya sa huli ay tagapagmana. At yun yung nais niyang iparating na mensahe, na ang lahat ngayon ng sumampalataya, lalaki, babae, yung mga alipin o yung mga malaya, yung mga Hudyo o yung mga Hentil, kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay anak na lalaki ng Diyos, at ikaw ngayon ay tagapagmana. So ito ang pribilehiyo at katiyakan ng mga mananampalataya, at ito ay hindi dahil sila ay may kakaibang pananampalataya, ang kanilang pananampalataya ay kamangha-mangha, kundi nga dahil sa kanilang sinasampalatayanan. Dahil sumampalataya sila sa pangako ng Diyos kay Kristo, ay ibinihis sa kanila si Kristo. At ito ang batayan kung kaya't sila ay nakatatayong matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa kanilang pananampalatayang kakaiba, kundi ang pananampalataya nila ay nagkabit sa kanila kay Kristo, at sila ngayon ay nakatanggap na nga ng pag-ibig ng Diyos. So itong ebanghelyo na ating pinanghahawakan, na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang sa pananampalataya lamang kay Kristo lamang, ay hindi pagmamayabang, hindi pag-presume na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kung anong pananampalataya lamang na meron tayo, ay tayo ay kumakapit sa katuwiran ni Kristo. At kung iisipin natin, ay ang kayabangan actually ay ang hindi pagkapit kay Kristo, ang hindi pagsampalataya sa Kanya. Dahil ang sinasabi ngayon natin, habang tayo ay nagsusumikap na matupad ang batas ng Diyos sa paniniwala na ito ang daan, ang tanging daan para tayo ay kalugdan ng Diyos, sinasabi natin na kaya nating maging mas matuwid kaysa kay Kristo. Sinasabi natin na kaya nating matupad ang batas, at na walang saysay ang kamatayan ni Kristo, dahil kaya naman pala natin na maligtas sa ating sariling pagsisikap. Ngayon, ang sinasabi nga ni Pablo, ito ang daan lamang para ikaw ay maligtas, ay ibinihis sa iyo ang katuwiran ni Kristo. Kaya't nakikita natin, hindi ito pagmamalaki sa ating sarili, kundi pagkilala na wala nga tayong maihaharap sa Diyos, at ang atanging paraan ay ibihis si Kristo at tumayo sa kanyang likuran, magtago sa kanyang likuran, at umasa lamang sa kanyang pangakong kaligtasan. At ito ang kaligayahan na meron dapat ang mga mananampalataya, katiyakan na sila ay mga anak ng Diyos. Noong 1994,
ay 30 years ago lumabas yung pelikulang Lion King at ini-expect ko dahil ito nga ay matagal na ay sana naman marami sa inyo nakakaalam. Kung hindi man ay sige ikukuwento ko sa inyo. Hindi naman ito spoiler nga dahil 30 years ago pa ito lumabas. No, so yung Lion King ay tungkol sa isang lion na naging king. No, at yung siyempre ito ay isang fable ano, kaya ang mga characters na bida ay mga hayop at ang lion na bida ay tinatawag na Simba. Ah, at ang nangyari dahil sa isang aksidente at feeling niya ay sa kanyang guilty conscience, siya ang naging sanhi kung bakit namatay ang kanyang ama na hari, ay siya'y tumakbo at nagtago. At iniwan niya ang kanyang responsibilidad. Siya dapat ang magiging hari, pero siya nga ay tumakbo. Siya'y niloko ng kanyang tito, si Scar, kaya ah, hindi totoo na actually siya ang naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ama. Pero ang kuwento ay siya'y lumayo, siya ngayon ay ayaw niyang tanggapin itong posisyon ng pagiging hari. So umalis nga siya at naging sikat yung kantang Hakuna Matata na ang ibig sabihin ay no worries for the rest of your days. Nung bata ako at napanood ko yun, iniisip ko na ang masaya lang yung kantang yun. Pero ngayong lumaki na ako, nauunawaan ko na ang tinutukoy pala nun ay isang malungkot na pangyayari na itong si Simba ay gustong kalimutan yung kamatayan ng kanyang ama. At tinalikuran niya na yung kanyang responsibilidad at gusto niyang mamuhay na walang problema, kaya sinasabi niya, Hakuna Matata, no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. At ito ang naging kanyang buhay hanggang sa kanyang paglaki at namuhay lang siya na nagpapakasasa sa kaaliwan kasama si Timon and Pumbaa sa isang makulay na kagubatan. Ah, at ang nilalarawan dito ay siya'y pasaway, siya'y iniwan niya ang kanyang responsibilidad at hindi siya mukhang hari. At ang nangyari nga ay alam natin eventually dahil nga Lion King, siya ay magbabalik at siya ay bumalik at kukunin ang kanyang trono bilang maging hari. At paano ito nangyari? Ang makikita natin ay na may dalawang sumubok na siya'y pabalikin. At dito sa dalawang sumubok na pabalikin si Simba na maging hari ay makakakita tayo ng larawan ng magkaibang pagkilos ng law and gospel. In a way, makikita natin sa dalawang character na ito ang isang analogy kung paano gumana ang batas ng Diyos na ito'y hindi nakapagbibigay ng kaligtasan at ang ebanghelyo na ito ay nakapagbibigay ng pag-asa. Ang unang pumunta kay Simba habang siya'y nagpapakasasa sa isang makulay na kagubatan ay ang kanyang kaibigan na si Nala, ay yung kanyang kaibigan nung bata pa lamang. Noong siya'y nakita nung kaibigan na yun, ang sinabi niya sa kanya nung gusto niyang makabalik si Simba, kailangan ka namin. Noong nawala ka, ganito na ang kinalabasan noong kaharian. Noong nawala ka ay may ibang pumalit na hari, yung tito mo, at dahil doon na nagkaroon na ng pag-abuse ng order na wala na ang balanse ng kalikasan at ang buong lupain natin ay wala ng pagkain. Kaya sila ngayon ay naghihirap. So ang binibigay sa kanya ngayon ni Nala ay isang mensahe na nagsasabing ito ang mga kailangan mong gawin. Ito ang nangyayari habang hindi mo 'to ginagawa at napapabayaan mo kaming lahat. At ang naging tugon lang dito ni Simba ay ano bang alam mo tungkol sa akin? 'Di ba? Ito ang nangyayari sa ah, sa atin din na mga makasalanan kapag tayo ay nahaharap sa batas. Ang ginagawa ng batas, sinasabi sa atin, ito ang mga kailangan mong gawin. Ito ang nangyayari habang hindi mo ito ginagawa. Napapabayaan mo ang mga kailangan mong gawin. At ang kinakalabasan lamang nito ay na tayo ngayon ay na nagiging defensive tulad din ni Simba, tayo ay na nakikita natin sa ating sarili, oo nga, ang laki ng pagkukulang ko. At tulad ni Simba ang nagiging tugon natin, ano bang alam mo tungkol sa akin? Bakit mo ko pinapakialaman? At ito ay hindi nagbigay sa kanya ng gana na bumalik
sa kanyang kingdom. Sa isang ito nga yung iconic scene na nangyari sa Lion King kung paano siya napabalik ay nagpakita sa mga ulap ang kanyang yumaong ama. At ang mensahe lamang sa kanya ng yumaong ama sa boses ni Tom Jones ay ang mensahe lamang sa kanya ay, "You are my son. Remember who you are. You are my son and the one true king. You have forgotten who you are and so you have forgotten me. Remember who you are." Yun lang yung paulit-ulit na mensahe sa kanya at hindi yung anong ginagawa mo, hindi yung pag-aakusa ng kanyang pag-iwan sa kanyang responsibilidad, kundi isang pagpapaalala kung sino siya. Siya ay anak ng hari at siya ay dapat na tumayo bilang hari dahil siya nga ang hari na talagang dapat na maging hari naman. At ito ang katotohanan na hindi maunawaan tungkol sa Ebanghelyo. Ito ang kaya siya nagiging katitusuran na tinatawag sa Biblia, katitusuran sa mga Hudyo, dahil nga sa panlamang kaisipan ng tao, ito ay hindi katanggap-tanggap na ang isang taong suwail ay sasabihin mo sa kanya na hindi niya kailangang baguhin ang kanyang sarili, hindi sa kanyang pagsisikap na ayusin ang kanyang buhay, siya magiging tagapagmana ng kaligtasan. Ang sinasabi, ikaw sa pananampalataya ay tagapagmana na ng kaligtasan. Ikaw ay anak ko at hindi kita iiwan. Ito ang hindi maunawaan sa Ebanghelyo at nawa nga ay sa pamamagitan ng pangangaral na ito ay nagkaroon tayo ng konting liwanag. Ang batas ng Diyos, ang ginagawa nito ay nagdidiin lamang sa atin sa ating kasalanan. Hindi ito nagtuturo sa atin ng daan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ay ginagawa tayong desperado upang kumapit sa pananampalataya kay Kristo. At ang mensahe ng Ebanghelyo ay nasa kanyang biyaya. Kahit tayo ay makasalanan, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, ikaw ay iibigin niya bilang anak iibigin ng Diyos bilang kanyang anak at hindi kanya kailanman pababayaan. Ito ang kanyang pangako at ang pagsampalataya dito ay hindi kayabangan, kundi isang pagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba dahil ito'y pagkilala na si Kristo lamang ang kayang tumupad ng batas at tayo ay mga makasalanan. Nawa nga ang katotohanan na tayo anak ng Diyos ay talagang tumibay sa atin. Panghawakan natin ito at gawin nating ating pag-aralan ang lahat ng argumento na depensahan ang ating assurance of salvation. Dahil dito sa assurance na ito ay dito magmumula ang kaligayahan na magpasalamat sa Diyos, mamuhay ng may pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya na bagamat kami makasalanan ay sa pamamagitan ni Kristo, kami may kaligtasan sa pananampalataya. Iadalangin nga namin na ang pananampalatayang ito ay manatili sa amin, na magdulot ng kaligayahan sa amin, at ito ang pagmulan ng aming kaligayahan na magpasalamat sa iyo, sumamba sa iyo, at umibig sa aming kapwa. Iadalangin din namin ang mga kasama namin ngayon o nakikinig sa amin online na ah, hindi pa kumikilala sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Nawa nga ay buksan mo sa kanilang isipan ang katotohanan ng Ebanghelyo na ang tanging daan lamang upang sila ay makatanggap ng kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo. Dadalangin namin ang lahat pa ng aming gagawin sa buong araw na ito na nawa ay ah, ang aming buong pagsamba, ang aming pakikihalubilo sa isa't isa, ang aming pag-aawitan, at ano pa bang aming gagawin sa araw na ito ay maging daan lamang upang mapagliwanag sa amin ang iyong ebanghelyo, nang sa gayon ay lalo ngang mapalalim ang aming pag-ibig sa iyo at aming pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.